So yun, good day, hello mga idol. So mag-share tayo ngayon ng konting video. Maiksing video lang to mga idol. Ang problema na tong TV na to ay may mancha yung gilid niya, no. Yung kulay ng tao ay violet na. May mancha ng red at green yung gilid ng screen. Tapos yung gitna ay okay naman. So ibig sabihin okay yung kanyang RGB color. So ang problema na to ay posistor or yung degaussing coil. Pero kadalasan dyan posistor. So nagready na tayo ng posistor natin mga idol. So ituturo ko sa inyo, pwede ba ipalit ang posistor na 3 pin. 3 pin to mga idol sa 2 pin. 2 pin lang kasi nakakabit dito ngayon. So pwede ba ipalit yung 3 pin? So ituturo natin yan at kung paano i-check ang posistor. So wag nyo skip itong video na to mga idol. Bunutin lang muna natin yung kanyang posistor. So ito yung posistor niya mga idol. So ito yung kanyang posistor mga idol. Ito yung original na posistor niya, 2 pin. At ito naman yung ipapalit nating posistor, 3 pin. Tatlo yung paa niya. So paano ba i-check ito kung good or hindi, no? So kung mapapansin nyo dito, may nakasulat naman yan dito mga idol. Ito lang titignan nyo dyan. Wait lang. Kung good or hindi. So gamit lang kayo ng analog or digital tester. Yan, nababasa nyo ba yung nakasulat? Dito muna tayo sa 2 pin. Ayaw mag-focus. So yan, may nakasulat siya na 14. Ayan lang titignan natin, 14 ohms. Or nakalagay dyan ay minsan ay 14R. Ibig sabihin ng R, resistance yun, no? So ohms yun. 14 ohms dapat ang masusukat natin sa dalawang paa na to. So check natin sa kanyang tester. Iisod muna natin tong TV. Kuha tayo ng analog. Naka times 10 ako mga idol, no? Kasi naglolo ko yung times 1 na to eh. Yan, iset lang natin siya sa 0. So focus natin sa analog. So yan mga idol, 14R ang nakalagay dyan. Dapat papalo yung tester natin sa gitna ng 1 at 2 kasi naka times 10 tayo. Check natin mga idol kung good pa yung kanyang posistor. Yan. So yun, no, wala na, 200 siya, nag-range ng 200 tapos times 10 pa, ibig sabihin 2000 ohms. 2000 ohms. Gitna pala siya ng mga 180. So mga 1800 ohms na siya mga idol. So confirm na sira na to kahit hindi pa basag. So ako minsan nililiha ko na lang yung loob para maging, kasi nagkakaroon to ng itim sa loob or carbon. So liyahin nyo lang, o kaya yung corrosion, liyahin nyo lang yun para mag-contact ulit yung dalawang paa. So pag hindi basag, kasi kadalasan nababasag rin yung loob na to, no, sa sobrang tagal. So sobrang init, nababasag. So ngayon, dahil buo pa naman siya, may resistance pa, wala naman, hindi naman kumakalog, ibig sabihin buo pa yung kanyang loob. Pwede nyo siyang liyahin para umabot ulit siya ng 14 ohms para mag good. So dahil ang caption natin, paano to palitan ng 3 pin, 2 pin lang kasi ito, pwede ba yung 3 pin? Opo mga idol, pwede yung 3 pin dyan. Ito ay binunot ko lang rin sa board. So mamaya tuturo natin kung paano siya i-convert sa 3 pin. So may nakasulat rin dyan mga idol. Ayan, o, 9R. Ibig sabihin, ayan yung kanyang 9 ohms siya, ibig sabihin 9R. So minsan 17R or 16R. Pwede naman yan ipalit. So ang pag-check naman na to sa 3 pin, ang kailangan nyo lang alamin is yung kanyang 3 at yung 2. Yan, may nakasulat siya 1. Ito yung 3. Yung gitna 2.
1, 2, 3. 3 at 2 lang ang i-resistance nyo dyan mga idol. Ibig sabihin dapat nasa 9 yan 9R. 9 ohms. So, ibig sabihin dito siya banda sa may 1. Lampas siya ng 1. Hindi naman siya lampas kasi pag ano yung tester natin, no? Dapat hindi siya aabot ng 1. Ito yung 1 eh. Kasi naka times 10 tayo. Pag ano yung tester natin, dapat lalampas siya ng 1. Kasi pag ano yung takbo ng pointer. So, 2 at 3 lang mga idol ang i-check dyan. Yung kanyang reading. Oops, tumudulas. Isang kamay lang eh. Yan mga idol, ang kanyang reading. Yan o, lampas siya ng 1. Ayaw mag-focus. Yan. Ibig sabihin good siya mga idol, no? Baka sabihin nyo, dumikit lang yung dalawang ano natin eh. Ayan mga idol, lumampas siya talaga. Masilaw yan. Then, testing ulit natin. Ayan yung kanyang reading. Wait lang, mukhang yan mga idol ang kanyang reading. Hindi yan nakadikit lampas siya ng 1 or hindi siya umabot ng 1. So ibig sabihin good ito, no? So paano ba ito ikabit sa board natin? So tanggalin na natin yung tester, balik natin yung TV. Sa pagkabit na to, kung mapapansin nyo, 2 at 3 lang ang sinukatan natin. Tapos ito, siyempre dalawa lang naman ang paa na to, so sinukatan natin parehas, 'di ba? Yung 2 at 3 mga idol, isipin nyo, ito yung 1, 'di ba? So kuha tayo ng panundot. Ito yung 1 natin, ito yung 2, ito yung 3. Sa 2 pin mga idol, kung mapapansin nyo, ito yung 1 at 2 natin, no? 1, 2. Naka 2 pin lang siya eh. Ito yung degaussing. May jumper yan. Patayin natin yung flash. Ayaw mag-focus eh. May jumper to mga idol, yan o. Papuntang degaussing. Tapos yung isa naman, papuntang coil. Ito yung supply natin. May jumper ulit. Tapos tatawid siya ng posistor papuntang degaussing. Tapos isang supply ng AC. Ganun ang connection niya, no? So bali 1, 2, 3, 'di ba? 2 at 3 lang ang ating sinukatan. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin tong jumper. Tapos ililipat natin siya dito. Ganun ang mangyayari diyan mga idol. Kasi dahil 2 at 3 lang 'yon, ito yung dadaan siya dito, tatawid siya ng posistor, tapos pupunta na siya ng degaussing. Gets nyo ba? So sana na-gets nyo, no? So tatanggalin natin tong jumper na to. Tapos ililipat natin siya dito sa isa. Kasi yung isa mataas ang resistance niyan. Ito lang yung sinusukatan ko talaga diyan. Kasi yan yung kanyang nakasulat sa sa takip. Pag ganun siya, papasok dito, labas dito sa kabilang paa, then pupunta na siya ng degaussing coil. Yung isa naman kanina, dahil naka-jumper to, pupunta siya dito, labas ulit sa kabilang paa, pupunta ng degaussing coil. Ganon din naman ang function niya mga idol, 3 pin lang nga siya. So tatanggalin lang natin yung jumper na isa. Lilipat natin siya dito sa kabila. Na lang yung pinang jumper ko. Yan. Tingnan nyo mabuti yung connection. Kanina dito yung jumper.
Ulitin natin para mas maintindihan nyo kung paano tumatakbo to. Ito yung coil mga idol ha. Ito yun oh. Yan, yung itim. Ayan yung, ito na lang. Ito yung cord, ito yung isa pang cord. Yung AC line. Ito yung dalawa na to. Ito yung dalawang AC line, ito 20 volts. So yung isang line, dadaan ng resistor, 'di ba? Ito yung dating connection eh. May jumper siya. Dadaan siya diyan, may jumper at lalabas siya sa isang paan ng resistor, then may jumper ulit ito. Pupunta na siya ng degaussing. Yung isang line naman ay nakarekta na yan sa degaussing. Yun sa 3-pin naman mga idol, ganun pa rin ang nangyari. Tinanggal lang natin yung jumper. Ito yung 220, di ba? Lalabas siya ng isang paan ng resistor. Kasi ang sa 3-pin kasi, 2 at 3 yung kailangan natin. Ito, 2 at 3. Hindi gaya siya sa 2-pin na kabilaang paa lang. So, 2, labas siya ng 3. Then, jumper, pupunta na siya ng degaussing. So, try natin mga idol kung gagana, kung mawawala yung mancha niya. Kasi na-confirm natin na mataas na yung resistance ng resistor. So, try natin saksak mga idol. Kung gumana ba yung conversion natin ng 3-pin na resistor sa 2-pin na resistor. So yan, kung mapapansin nyo mga idol, oh, wala na siyang red. Mayroon nga siya ditong red. Tapos sa kabila green. Tapos yung kabilang ay yung gitnang side ay buo or okay yung kulay ng tao. Dito lang sa gilid yung may problema. So flat tube kasi siya, no. Kaya pag sira ang resistor ay mas madali siyang magkakaroon ng mancha sa gilid. So may isa pang trouble to mga idol. So i-share ko na lang rin bago ko siya ni-repair. So nakalock ito. May kandado yan dito mga idol, no. So pindutin nyo lang yung display sa remote ng mga 5 seconds or caption. Kung may caption yung remote nyo, pindutin nyo lang ng 5 seconds, mawawala na yung kandado dito. So nakakandado to dati. So kanina, nakakandado to kanina. So, sumunod na trouble niya ay may mancha nga siya sa gilid. So, try natin lagyan ng antena. Ano kayang ginagawa niya rito? Sino? Editor-in-Chief ng Sparkle, si Trish Sackett. So, yun. Okay na mga idol yung kulay niya, no? So, malabo lang ang antena natin. Hi, girls. Pan-testing lang kasi. Ang Jello issue namin. Kumusta yung sa inyo? Nakakaawa. Wala na siyang green sa gilid at red. Para makikain. Hindi na violet yung kulay ng tao mga idol. Gamitin mo kaya yung anghang mo sa magazine So, patayin na natin. naman. O baguhin nyo. So hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Sana may natutunan kayo, no? Kahit maiksing video lang share natin.